Joan Margo. Ginawa kong kakaiba yung kanyang pangalan noon kasi alam ko siya ay magiging kakaiba. Pati spelling niya, hindi na baling mahirapan siya. Si Joan, ang pagkakilala ko sa kanya bilang apo ko ay napaka tahimik, siya ay matalino. At pag siya ay may gusto, hindi niya sasabihin. At pag inalok mo siya, sasabihin niya okay lang. Kaso nga yung okay na yun, di mo alam kung gusto niya ba o ayaw niya. Ang buchiche ko ay mapagmahal, masipag sa gawaing bahay, masipag mag-aral, tagapakinig sa mga emote ko sa buhay, mahilig din siya mag-bake, mag-crochet at mag-paint. Kapag si Joan ay nabanggit yung pangalan niya, binanggit, ang naiisip ko palagi is matalino. Yung gusto ko sa kanya magaling, manabit. Yan. Matalino kasi madalas pinag-iisipan niya yung mga desisyon niya sa buhay. And sa outside appearance, makikita mo sa kanya na magaling siya pumorma. 지날 때 여긴 또 하나의 album 같은 우린 어딜까 날 가진 서랍 속에서 Joan is a very determined and goal-oriented person. She's also studious and I love how she balances health of mind by doing baking, watching K-series, and paggaganchilyo. Now, yung banting naming dalawa, most of the time, kami ay nag-uusap ng mga bagay tungkol sa Panginoon. Marami siyang questions. Marami siyang mga gustong itanong na akala mo hindi tanong ng isang bata. Mas marami siyang gustong malaman tungkol sa deeper meaning of life. Yan si Joan. Kung paano kami mag-bond, masasabi ko as may pamangkin or ako as tita niya, usually sa bahay lang kapag may mga okasyon, may mga preparations sa malalaking occasions, tumutulong naman siya. Madalas sumusunod naman siya sa mga pinapagawa sa kanya. And syempre sa mga kakikayan, nagbaband kami dahil most of the time parehas kami ng taste sa damit or sa mga colors. It never seems to disappear. 얼어붙은 나의 말들과 너 만약에 우리 우연히 다시 또 만난다면 만약에 내가 널 위해 조금 Bonding time namin mag-ina, ang magluto, mag-groceries at mag-shopping. Joan is my mini-me. I love you, anak.
안아줄 수 있을까? 조금은 다른 기억의 조각들, 하지만 꼭 닮은 그리움